Sinabi ni Department of National Defense, DND, Secretary Gilberto Teodoro Jr., noong Biyernes na magpapatuloy ang Pilipinas sa pag-upgrade ng kakayahan nito, kabilang ang posibleng pagkuha ng mga intermediate-range missile launcher mula sa Estados Unidos sa kabila ng mga pagtutol ng China, na inilarawan ito bilang provocative at delikado na galaw. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Binasura ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. noong Biyernes ang mga babala ng China na naglalayong pigilan ang Pilipinas mula sa pagkuha ng mga sophisticated mid-range missiles, na iginiit na ang bansa ay may karapatan na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol nito at hindi nangangailangan ng pag-aproba ng kapitbahay nito. Tumugon siya sa pahayag ng Beijing na nagbabala sa Pilipinas na huwag pumunta sa maling landas, matapos nitong malaman na seryosong isinasaalang-alang ng Department of National Defense, DND, ang pagbili ng Typhoon missile system mula sa Estados Unidos. Ang Typhoon ay isa sa 3 US Army ground-based missile system, kasama ang High Mobility Artillery Rocket System at ang Long Range Hypersonic Weapon. Maaari itong maglunsad ng 2 uri ng anti-surface at anti-air missiles na ginagamit ng Navy, ang Tomahawk at ang Standard Missile 6. Binigyang diin ni Teodoro na ang legal na paninindigan ng Maynila ay nakasalalay sa naghaharing 2016 at mas malawak na suportang pang-internasyonal, at idinagdag na ang mga pahayag ng China ay aaksaya ng airtime upang mag-broadcast, dahil ang kanilang pamunuan lamang ang naniniwala sa kanilang sinasabi pa rin. Mayroon kaming puwersa ng internasyonal na batas sa aming panig, hindi lamang ang batas ng Pilipinas, sinabi niya sa mga mamamahayag. Gayunpaman, sinabi ni Teodoro na ang plano sa pagkuha ng missile ay isinasaalang-alang pa rin at hindi kinakailangang limitado sa Typhoon missile system ng US. Matatandaang naunang sinabi ni Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief General Romeo Bronner Jr., na gusto niyang manatili sa Pilipinas forever ang mid-range missile system ng US Typhoon. Inilipad ng militar ng US ang sistemang Typhoon sa Pilipinas noong Abril para gamitin sa mga larong pandigma, ngunit nagpas siyang ipreposisyon ito ng walang katiyakan. Noong April 2024, ipinakalat ng United States ang medium-range nitong Typhoon missile system sa Pilipinas bilang bahagi ng Balikatan 24 Sulaknib 24 Joint Military Exercises kasama ang mga puwersang Amerikano at Pilipino. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Pilipinas at pahusayin ang katatagan ng rehiyon sa gitna ng tumataas na tensyon sa South China Sea. Ayon sa military sources ng militar ng Amerika, ganap na nabigyang katwiran ang paunang deployment ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni General James Colley na nangangasiwa sa mga operasyong militar sa rehiyon. Ang pag-deploy ng mga sistemang ito ay isang mahalagang elemento ng estratehikong suporta para sa Pilipinas at sa ating mga kaalyado sa rehiyon. Ang layunin ay tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at kaligtasan sa internasyonal na tubig ng South China Sea. Nilinaw ng Pentagon na ang presensya ng mga sistemang ito ay isang pansamantalang hakbang na partikular na naglalayong magsagawa ng mga pagsasanay sa militar at palakasin ang depensa ng mga Pilipino. Sa pag-unlad nito, kinumpirma ng AFP na ang misyon ng resupply at pag-ikot ng mga tauhan noong Huwebes sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, WPS, ay natuloy ng maayos, nang walang karaniwang panliligalig mula sa mga puwersang maritime ng China. Patuloy na itinataguyod ng AFP ang mandato nito na pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas at tiyakin ang kapakanan ng mga nakatalagang tauhan nito sa West Philippine Sea.
Samantala, sinabi ng Philippine Navy noong Miyerkules na inilunsad nito ang kauna-unahang Fast Attack Interdiction Craft Missile, FAICM, na na-assemble sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Navy na isang launching ceremony na nagtatampok sa BRP Albert Magini, PG-909, ay isinagawa sa Naval Shipyard sa Cavite City noong Martes. Ang milestone na ito ay kumakatawan sa aming pag-unlad sa pagpapalakas ng pambansang seguridad at aming pangako sa pagsusulong ng Self-Reliant Defense Posture, SRDP, program, partikular sa paggawa ng barko. Sabi ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adachi Jr., ang pagsisikap na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa ating sandatahang lakas ngunit nagpapalakas din sa ating mga industriya upang higit na makabago at palakasin ang ating maritime nation. Ayon sa Philippine Navy, ang bangka ay bahagi ng Acero-class patrol gunboat fleet sa Littoral Combat Force nito na may quick intercept capabilities at pinakamataas na bilis na 40 knots, ideal para sa pagtugon sa mga banta sa security. Ang pagkuha ng missile-capable attack craft ay naglalayong palakasin ang littoral at coastal defense ng Pilipinas at payagan ang militar na epektibong gampanan ng misyon nito na pangalagaan ang maritime na interes ng bansa, dagdag nito. Bilang mga kasosyo ng proyekto, ang mga kinatawan mula sa Israel ay dumalo din sa seremonya ng paglulunsad. Ang napakahalagang kaganapang ito ay nagbibigay diin sa lumalaking pakikipagtulungan sa pagitan ng ating mga bansa, lalo na sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas na pangalagaan ang mga katubigan nito at tiyakin ang seguridad sa dagat, sabi ng Embahada ng Israel sa isang post sa Facebook.